kayo ay bubuo ng pamilya, dapat ay magkasama kayo ng iyong kapareha sa hirap at sarap. Hindi yung sa hirap mo lang siya gustong makasama at sa sarap ay maghahanap ka na ng iba. Ikaw kabarangay, gaano ka ba kaloyal sa iyong kinakasama? Dear Papa Dudut, may mga tao na todo-todo magmahal. Yung bang binansagan na silang martir dahil hindi nila magawang bitawan at iwanan yung taong iniibig nila. Pero sila rin yung mga tao na matiisin at mapagpasensya. Yun bang kahit paulit-ulit nang sinaktan ay nahahanap pa rin sa kanilang puso ang magpatawad. Hanggang ngayon ay naniniwala pa rin ako na kahit kailan ay hindi kahinaan ang magmahal. Bago po ang lahat ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lala, 33 years old, taga Sariaya, Quezon. Pero dati ako nagtatrabaho at tumira sa Pasig. Programa ninyo, Papa Dudut, ang tumulong sa akin upang magkaroon ng libangan o mga panahong huminto na ako sa pagtatrabaho dahil nagkaanak na kami ni Roy. Nagkakilala kami taong 2019 noong nag-factory worker ako sa pinagtatrabahuhan niya, kung saan delivery truck driver naman siya. Tulad ng ibang love story ay mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. At dahil pareho naman kaming single ay naging madali sa aming mapalapit sa isa't isa. Noong nabuntis ako ay tinira niya ako sa bahay ng nanay sedes niya. Pangako sa akin ni Roy na pag-iipunan niya ang pambukod namin. Umasa ako sa sinabi niya pero nagtatlong taong gulang na lamang ang anak namin ay hindi pa rin kami nakaalis sa poder ng nanay niya, Papa Dudut. Nay, alam niyo na pala na may babae si Roy pero kinukonsinti niyo pa. Ha? Ano kinukonsinti ka dyan? Kilala niyo yung tinutukoy ko. Yung bagong salta na tindera dyan sa malapit na bakery na lagi niyong pinagbibilan ng pandesal. Nakalimutan niyo na siguro na nung isang araw ay kasama niyo kami ng anak ko na bumili doon tapos kinumusta ng babaeng yun si Roy. Kayo naman kung todo balita sa nangyayari sa kinakasama ko. Para yun lang. Paano mo naman naisip na babae nga yun ni Roy? Paano ko naisip? Siyempre, narinig ko kayo na nirereto siya doon. Ha? Bakit ka ba nakikinig sa usapan na may usapan? Huwag niyo na pong ibahin ang usapan. Hey! Oo, sige na. Babae nga ng anak ko yung tindera dun sa bakery. Sinasabi ko na nga ba eh. Pwede ba? Huwag kang matungal dyan na para kang baka. May ano pag-isipin ng mga kapitbahay natin? Isipin na nila kung anong gusto nilang isipin. Wala akong pakialam. Naku, kahit kailan talaga wala kang hiyain, no? Bakit? Kayo ba meron nun? Ano sinabi mo? Bastos ka! Kayo po yung mas bastos. Pag hindi talaga ako nakapagpigil, masasabunutan kita, Lala. Alam mo yung ugali mong ganyan? Yan yung dahilan kung bakit ayaw sa'yo ng anak ko. Kaya di na ako magtataka kung pinagpalit ka niya sa iba. Hindi naman ako magkakaganito kung hindi dahil sa anak nyo. Yan, yung pagiging maingay mo at palingkera yung madalas reklamo ni Roy sa akin. Yan po bang sumbong sa inyo ni Roy? Oo, lagi na lang malungkot yung anak kong yon. Mukhang depressed lagi kasi inaaway mo raw. Hindi totoo yan. Nag-iimbento lang siya. Ay, ginawa mo pa talagang sinungaling ang anak ko. Sinungaling naman po talaga yung anak nyo. Kanino pa ba siya magmamana? Eh di sa inyo rin na nanay niya. Aba, sumusobra ka na talaga ha. Halika rito para masabunutan kita. Aray ko na, nasasaktan po Dapat ako. lang yan sa'yo. Di ba naman masyadong matalin ang dila mo? Ay! Sumusobra ka na talagang babae ka. Kayo po yung sumusobra. Kayo ni Roy. Dapat talaga iwanan ka na ng anak ko eh. Kung tutuusin, wala naman siyang mapapala sa'yo. Paano walang mapapala? Dahil ba wala akong trabaho? Ah! Kung
Kawawa naman ang Roy ko. Mag-isang kumakayod para sa inyo ng anak mo. Anak din po ni Roy yung anak ko. Apo nyo rin po, kaya ano po ba pinagsasasabi nyo dyan? Basta! Simula nang dumating kayo sa pamamahay na to, parang bumigat na ang pamumuhay namin. At kasalanan niyo yun. Kayo talaga ang malas sa buhay namin. Kaya huwag ka nang magulat kung isang araw, iwanan ka na ng anak ko. Papa Dudut, mag-isang anak na lalaki ng biyanang kong babae si Roy, kaya naman mahal na mahal niya ito. Bunso rin ito sa 3 magkakapatid. Ang 2 ate ng kinakasama ko ay may sarili ng pamilya at wala na sa poder ng nanay nila. Laging sinasabi ni Roy na nagdadalawang isip siyang umalis sa bahay nila dahil daw maiiwang mag-isa ang biyanang ko. Pero nahihirapan akong makisama sa ugali ng nanay niya na likas ang pagiging taklesa at pakialamera. Oo, may mga araw na magkasundo kami pero mas lamang pa rin yung hindi kami magkasundo. At kapag nangyayari yon ay mas pinipili ko na lamang na manahimik dahil nga nanay pa rin siya ng kinakasama ko. Pero sa isip ko, Papa Dudut, ay gusto ko pa rin bumukod kami para magkaroon ako ng peace of mind. Kaya lang nang dahil sa pambababae ni Roy at pangungonsinti ng nanay niya ay bigla akong nakaramdam ng pag-aalinlangan sa dibdib ko. Sa totoo lang ay 2 taon pa lang ang anak namin noon ay napansin ko na ang panlalamig sa akin ng kinakasama ko. Siyempre bilang babae ay meron tayong instinct na baka may iba na siyang kinakalokohan. Inoobserbahan ko lang si Roy dahil ayoko ma-stress masyado sa kanya. Magaling ang mister ko, kumbaga sa kriminal ay marunong siyang magtago ng mga ebidensya. Pero wala namang lihim na hindi nabubunyag at nadagdagan lang ang sama ng loob ko sa pangungonsinti ng nanay niya. Kaya nga hindi ko na napigilang sumabog ng araw na yon at manibugho, Papa Dudut. Oh, yan lang sinweldo namin. Ano to? Anong ano yan? E di sweldo namin. 500? Bakit ito lang? Magagawa ko kung yan lang. Baka nakakalimutan mo na marami akong loan. Malamang kinaltas na dyan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Patingin ang payslip mo. Ayoko nga. Anong ayaw mo? Wala na. Tinapon ko na. Roy naman, napakaliit nito. Alam mo namang may sakit yung anak natin, di ba? E akala ko ba magaling na siya? Hindi naman tumalab yung halamang gamot na pinainom ng nanay mo sa kanya. Hindi nawala yung lagnat niya. Natatakot na ako baka kung ano ng sakit ng anak natin. Masyado ka namang OA. Ayos lang yung anak natin. Paano magiging ayos? Pabalik-balik nga yung lagnat niya. Tsaka ako pa talaga yung OA, ha? Para ka namang hindi nag-aalala sa anak mo. Nag-aalala rin ako. Pero anong magagawa ko kung yan lang ang sinahod ko? Pagkasyain mo na lang. Dalhin mo sa public hospital o center yung anak natin. Doon mo ipa-check up. Baka nga makalibre ka pa. Sige, susubukan ko. Ganyan nga. Subukan mo rin manghingi ng libreng gamot. Malamang bigyan ka rin doon. Oh, ano pang binubuntong hininga mo dyan? Akala mo ba hindi na ako nakakahalata? Nakakahalata sa ano ba? Na palagi na lang kakarampot yung perang binibigay mo sa amin ng anak ko. Anak naman ng teteng. Di ka ba nakinig? Sabi ko, kaltasan ngayon. Kaya yan na lang natira. Ang sabihin mo, binigay mo yung pera mo dun sa babae mo. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Kunwari ka pa. Akala mo yata hindi ko alam na naglalandian kayo ng tindera dun sa bakery na laging pinagbibilan ng nanay ng pandesal. Oh, paano naman tayo napunta dun? Huwag mo akong gawing tanga. Buwisit naman, Lala. Ano bang iniiyak-iyak mo? Nakawa mo ba akong tanungin alam mo naman sa sarili mo yung dahilan? Araw-araw na lang na ginawa ng Diyos na pinararamdam mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Pero alam mo yung mas masakit? Pati yung anak mo na sarili mong dugot laman wala ka na rin pakialam. Pwede ba? Pagod ako ha. Galing na nga ako sa trabaho oh. Bad trip na nga ako na maliit sweldo ko tapos mas babad tripin mo pa ako. Galing daw sa trabaho, lukoy mo lelang mo. Aba,
Talaga naman. Akala mo talaga sa akin pinanganak kahapon, ano? Tingnan mo nga, anong oras na? 12:00 na ng madaling araw. Sinabi mo sa akin kanina na tuwing gantong araw wala kayong delivery sa malayo. Kaya wag na wag mong maidadahilan sa akin na dun ka ginabi. Sabihin mo inuna mo pang pumunta sa babae bago umuwi rito sa bahay. Ay, nakakasira ka talaga ng ulo na babae ka. Dami mong alam. Dami mong satsat. Bakit? Dahil ba 500 lang binigay ko sa'yo? Isa na rin yun sa mga dahilan. Ewan ko sa'yo. Buti pa matutulog na ako. Taga, hindi pa tayo tapos mag-usap, Roy. Ayaw na kitang kausap. Kainis ka. Ikaw pa talagang may ganang mainis? Malamang. Pagod na nga yung tao tapos sinermonan mo pa. Di ka na lang magpasalamat, may inabot ako sa'yo. Meron pa naman tayong makakain hanggang sa susunod na sweldo ko. Masyado ka lang talagang mapaghanap. Papadudot, kahit na hindi aminin ni Roy na may iba siyang babae ay ramdam ko na meron talaga. Lalo pa na sumasala na siya sa pagbibigay sa amin ng anak niya. Ang totoo ay hindi yon ang unang pagkakataon na kulang ang perang ibinibigay sa akin ni Roy. Maraming beses na, pero ewan ko ba sa sarili ko kung bakit mas pinili kong manahimik ng mga panahong yon. Pakiramdam ko tuloy ay nasanay na lamang si Roy kaya paulit-ulit na niyang ginagawa. Ewan ko rin kung bakit kahit na sinabi na ng nanay niya sa akin na babae niya yung tindera sa bakery na malapit sa amin, ay gusto ko pa rin na manggaling kay Roy ang pag-amin. Bagay na hindi naman niya ginawa, Papadudot. Sobrang sakit sa dibdib nang naging pagtatalo namin ng gabing yon. Hindi ko rin naman siya pinatulog kahit nagsabi na siyang pagod na siya. Dahil gusto ko siyang umamin sa akin na may babae nga siya. Kaya naman lumabas na lamang siya sa kwarto at narinig kong nagsumbong siya sa nanay niya, Papadudot. Pagkalipas ng ilang minuto ay kinatok ako sa kwarto ng biyenan ko at tinawag palabas. Noong nasa sala na kami ay doon niya ako sinermonan. Marami siyang sinabi na mga masasakit at hindi maganda sa akin, Papadudot. Halimbawa na noon ay masyado raw akong mapaghanap samantalang hindi naman ako ang nagtatrabaho. Sinabi rin niya na kung totoong may pinagkakagasosang ibang babae si Roy ay kasalanan ko naman daw dahil hindi na ako kaakit-akit sa paningin ng asawa ko. Ininsulto na naman niya ang katawan ko na masyado raw mataba kaya nagawa akong ipagpalit, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, akala ko ay kaya kong patawarin si Roy sa pambababae niya. Ang akala ko ay magagawa kong magpakamartir alang-alang sa binuo naming pamilya. Ang akala ko ay kaya kong isantabi na may kahati kami sa kanya pero hindi pala. Nasusuka ako sa isiping may sinisiping siyang iba bukod sa akin at nagagalit ako dahil wala siyang pakialam sa amin ng anak niya. Paulit-ulit niya akong tinatarantado. Alam din ng mga dati naming katrabaho at malapit kong kaibigan sa factory ang pagiging malapit ni Roy sa mga babae. Since hindi na ako nagtatrabaho doon ay silang nagbabalita sa akin kapag may kinakalokohang babae ang kinakasama ko. Ilang beses na rin nila akong ni-real talk na hiwalayan ko na si Roy. Pero hindi ko pa kaya dahil nga sa ayokong masira ang pamilya namin. Bukod doon ay ayoko ring lumaking walang kinikilalang tatay ang aming anak, Papadudot. Lala, masayiin mo nga yung likod ko. Sakit na eh. Busy ako. Anong busy? Tulog naman anak natin. Ano pa bang gagawin mo? Marami. Magsasampay pa ako ng mga damit natin. Akala ko naman tapos ka na maglaba. Hindi pa. Kasi pinakain ko pa't pinatulog yung anak natin. Mabuti sana kung tinutulungan mo ko kaso hindi naman. Pagod ako. 6 na araw kaya ako nagtrabaho. Ngayon na nga lang day off ko, patutulungin mo pa ako sa'yo sa paglalaba.
Oh, edi sana ikaw na lang muna nagpakain sa anak natin. Sana tapos na ako sa pagsasampay. Bakit ko gagawin yun? Pagod nga ako. At trabaho ng mga babae yun. Alam mo ikaw? Oh, ano na naman? Wala. Balik na ako sa pagsasampay. Sandali lang. Masayin mo muna likod ko. Hindi ka ba nakakaintindi? Magsasampay pa nga ako ng mga labahan natin. Naiintindihan ko naman. Pero pwede bang mamaya na lang? Mamayain ko mukha mo eh. Bakit ka ba ganyan? Anong bakit ako ganito? Nakuha mo pa magtanong? Hindi mo ba halatang napapagod na ako? Kaya nga mamaya ka na magsampay. Masayin mo muna ako. Wow ha? Akala ko naman pagpapahingahin mo ko. Yun pala uutusan mo lang din ako. Yan talagang ugali mo yung ayaw ko eh. Reklamador. Tapos magtataka ka kung bakit nagawa kong tumingin sa ibang babae. Ano sinabi mo? Sabi ko, reklamador ka. Kung ako reklamador, ano ka pa? Tsaka kapal din ang apog mong sabihin na kasalanan ko kung bakit ka tumingin sa ibang babae. Oh, edi inamin mo rin sa akin na may iba ka nga. Akala ko alam mo na. Bintang ka pa nga ng bintang sa akin nun. Hindi bintang yon. Inamin mo na nga, di ba? Ibig sabihin totoo. Oo, naisip ko lang na wala na akong dapat itago pa. Saka di naman tayo kasal eh. May karapatan akong tumingin sa iba. Kasi wala naman akong pananagutan sa'yo. Ano? Naririnig mo ba yung sarili mo? Walang pananagutan sa akin eh, may anak tayo, Roy! Oo, pero magkakaanak na rin kami ni... Ano sinabi mo? Pwede bang kumalma ka muna? Nakakagulat ka naman eh. Bigla-bigla kang sumisigaw. Aray ko! Bakit ka ba nangahampas? Tanong-tanong ka pa eh, kulang pa nga yung pangahampas ko sa'yo. Tsaka kapal na mukha mong sabihin sa akin na nabuntis mo yung kabit mo. Nakakadiri ka. Ano sa palagi mo dapat na maging reaksyon ko, ha? Matuwa ako? Magpa-party ako at ipaglatag ka ng red carpet kasi magkakaanak na kayo ng kalantari mo? Hindi naman, pero... Alam mo, ayoko na. Ha? Anong ayaw mo na? Ayoko na ng ganitong buhay kasama ka. Pagod na ako kung alam mo lang. Hindi ito yung klase ng pagod na madadaan sa tulog. Papahinga, wasak na ako dahil sa ginagawa mo sa akin. Kung makapagmalaki ka pa, na kaya ka tumingin sa iba ay dahil sa pagiging reklamador ko, kapal mo talaga, Roy. Saan ka pupunta? Wala ka na doon. Basta, aalis na kami ng anak mo sa pamamahay na to. Lala naman, wag mo naman gawin sa akin to. Bakit hindi? Hindi mo naman na kami mahal eh. Saka sabi mo magkakaanak na kayo ng babae mo. Eh di doon ka na. Congratulations sa inyo ah. Uy, seryoso ba talaga yan? Iiwanan niyo ako ng anak natin? Correction, anak ko lang. Simula sa araw na to, hindi mo na sa anak. Hindi ka na niya tatay. Hindi mo na rin ako live-in partner dahil tapos na tayo. Papadudot galit na galit ako kay Roy nang malamang kong nabuntis niya ang kalantari niyang babae. Pakiramdam ko ay dobling beses niya akong pinagtaksilan. At hindi ko naisip na meron pa palang mas ilalala ang kaya niyang gawing pananakit sa akin. Ang sama-sama niya, Papadudot. Durog na durog ako ng mga panahong yon at iyak ako ng iyak, pero alam ko na wala na rin naman akong magagawa pa. Yun ang naging hudyat para magkalakas ako ng loob na makipaghiwalay kay Roy. Alam ko na mas priority talaga niya ang pambababae niya kesa sa amin ang anak niya, Papadudot. Ilang taong ko ring pinagtiisan ang hindi pagiging mabuting padre de pamilya at provider ni Roy. Dagdagan pa ng pangungonsinti ng nanay niya na sobrang perpekto sa mga ginagawang kabalbalan ni Roy, Papadudot. Ayoko na. Pagod na ako. Sinagad na ni Roy ang pasensya ko kaya naman mabilis akong nag-alsa baluta ng araw na yon at umuwi kami ng anak ko sa bahay ng Mama Berta ko na nasa Quezon Province. Buti na lamang kahit paano ay may naitabi akong perang pamasahe pero kinapos pa rin yon. Kaya nagpasundo na lamang ako kay Mama sa terminal ng bus, Papadudot. Kung hindi pa naman tinamaan
yung Roy na yan. Halika, samahan mo ako sa kanila dun sa Pasig. Puputulin ko yung pagkalalaki niya. Wag na po. Saka ayoko na rin pong bumalik sa kanila. Pwes, ako ang babalik para maipaghiganti kita. Hindi na po kailangan. Ayoko na po ng gulo. Ewan ko, hindi ako mapakali. Gusto kitang ipaghiganti. Sobrang sama ng ginawa ng Roy na yun sa'yo, nak. Tapos pati nanay niya kinukonsinti siya. Aba talaga naman. Opo, inahayaan niya ng babae yung anak niya. Pinalalabas na kasalanan ko kasi marami raw akong pagkukulang. Babalatan ko sila ng buhay mag-ina eh. Kailan pa nila ginagawa yun sa'yo? Matagal ko na pong nararamdaman na may babae si Roy. Pero nito lang sa umamin at ang masahol pa, nabuntis na raw niya. Matagal na pala pero tiniis mo lang. Ayoko lang kasing masirang pamilya namin eh. Ayokong mawalan ng tatay ang anak ko. Mas mabuti pang lumaki na walang kinikilalang tatay yung anak mo. Kesa meron nga pero nuknuka naman ang katarantaduhan. Buti naman natauhan ka na, Lala. Kaya nga po, mali ko lang kasi pinatagal ko pa. Hinayaan ko dahil umaasa ako na sa huli. Kami pa rin ang anak niya yung pipiliin niya. Hindi niya kayo deserve ng anak mo. Kaya tama lang na iniwan mo ng lalaking yon. Magsama sila ng babae niya. Pero kung may pagkakataon lang talaga, gusto ko siyang bigyan ng kaliwat ka ng sampal at sisikmuraan ko rin para magtanda. Pag nakasali nanay niya, papakahan ko. Manaman eh. O bakit? Magaling kaya ako manuntok? Alam ko po, pero hindi na kailangan. Sabi ko nga po, ayoko na bumalik sa kanila. Karma na lang po bahala na maghiganti para sa amin ng anak ko. Sa bagay, naniniwala pa naman ako dyan sa karma. Yung bang kapag gumawa ka ng masama, doble o triple na masamang karma rin babalik sa'yo? Puti na lang talaga naisipan mo ng hiwalayan ng manlolokong yun. At umuwi kayo rito ng apo ko. Kasi welcome naman kayo rito sa bahay. Salamat, ma. At sorry din dahil ang tanga-tanga ko. Dapat noon ko pa ginawa na makipaghiwalay kay Roy. Hindi na sana ako nasaktan ng gusto. Hayaan mo na. Nangyari na eh. Tsaka sabi mo ayaw mo namang masirang pamilya nyo. Ayaw mong mawalan ng tatay yung anak nyo. Ibig sabihin, nilaban mo. Pero si Roy talaga yung may diferensya rito. Kulang yata sa bakuna yung taong yun eh. Pareho sila ng nanay niya may pagkasintu-sinturin. Pag naligaw talaga yun dito sa Quezon, baka katikim yun sa akin ng suntok sa muka. Paawat na po kayo. Hindi ko lang matanggap na ginano nilang kaisa-isang anak ko. Yun ay kinagagalit ko. Sana naiintindihan mo. Wala namang magulang na naghahangad na masaktan ng iba mga anak nila. Naiintindihan ko po kayo. Kaya lang bilang anak, ayoko naman na mapahamak kayo sa kagustuhan yung maipaghiganti ako laban sa kanila sakaling mag-cross ulit yung landas namin. Pero sana, wag na talaga kahit kailan. Sana nga. Naniniwala naman ako sa iyo na kaya mong itaguyod ang anak mo eh. Kakayanin ko po. Oo naman. Malakas ka. Matapang kang babae. Ako kaya nanay mo. Tsaka nandito lang kami ng tatay mo para tulungan kang bumangon. Papadudot mabait si Mama at ang kinakasama niya na tinuring ko na rin parang tunay na ama. Dahil hinayaan nila kami ng anak ko na magstay sa bahay nila. Matagal na panahon na rin simula nang umalis ako sa Sariaya para hanapin ang kapalaran ko sa Maynila. Doon ako nakapagtrabaho at nakapagrenta ng maliit na apartment bago ko nakilala si Roy. Wala akong kapatid at wala rin namang anak ang mama ko sa tatay-tatayan ko at tanging pagtitinda lamang ng mga gulay at prutas sa may tabing kalsada ang pinagkakabalahan nila. Kaya naman masayang-masaya sila dahil umuwi kami ng anak ko. Sa paglipas ng mga araw ay sinabi ko sa sarili ko na gusto ko na lang mag-focus sa pag-move on kay Roy at intindihin ang anak ko. Kaya nga kahit masakit, mahirap at nakakatakot ay sinimulang kong umusan. Butit nandyan ang mama ko na handang umalala sama Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis na lumipas ang 2 buwan.
Masasabi ko na gumanda na ang disposisyon ko sa buhay at oo, nandun pa rin yung kirot at panghihinayang para sa pangarap kong pamilya na kasama si Roy. Pero iniisip ko na lamang na baka hindi talaga kami ang tinadhana para sa isa't isa. Saka sabi rin ni Mama, mas mabuti na maghiwalay kami kesa habang buhay akong mag-suffer na kasama siya. Feeling ko kasi ay mamamatay talaga ako sa konsumisyon sa dati kong kinakasama, Papa Dudut. Bukod sa pag-aalaga sa anak ko ay tumutulong ako kina Mama at Papa sa pagtitinda. Masaya ako dahil nagkaroon ako ng bagong pag-asa sa buhay matapos ng pinagdaanan kong kabiguan. At kapag naiisip ko ang karanasan kong yon, ay natatawa na lamang ako sa sarili ko dahil hinayaan kong mamalagi ako ng matagal sa ganong klase ng sitwasyon. Pero sa bagay, nagmahal lang naman ako at kahit kailan ay hindi yon kahinaan o kasalanan. Kaya lang isang araw ay nakatanggap ako ng tawag sa cellphone mula sa isang unknown number. Hindi ko na sana sasagutin pero nasagot ko pa rin, Papa Dudut. Ganon na lamang ang gulat ko nang ang nanay ng dati kong kinakasama na si Roy ang nasa kabilang linya. Binalita niya sa akin na may sakit daw ang anak niya at kailangan nito ng tulong at pag-aalaga ko. Pinababalik nila ako sa bahay nila sa Pasig pero hindi ako pumayag, Papa Dudut. Binabaan ko ng cellphone ng nanay ni Roy at makaraan lang ang 3 araw ay gulat na gulat ako nang pumunta siya sa bahay namin sa Sariaya, Quezon. Nay, tuloy po muna kayo. Kala ko hindi mo na ako papapasukin dito sa bahay niyo. Tagal mo akong tinitignan sa harap ng pinto eh. Pasensya na po, nagulat lang ako. Siguro hindi mo akalain na makikita kita, no? Ganun na nga po. Maupo po muna kayo, ikukuha ko kayo ng juice. Ay, hindi na kailangan. Wala rin naman akong planong magtagal pa rito sa bahay niyo. Lala, may bisita ka pala? Ay ma, kayo pala. Ikaw ang nanay ni Lala? Oo. Eh ikaw, sino ka? Ako si Sedes, nanay ni Roy. Roy? Yung manloloko? Hinay-hinay ka sa pananalita mo tungkol sa anak ko, ha? Ikaw ang maghinay-hinay. Baka nakakalimutan mo nasa pamamahay kita. Ay, talaga naman. Lala, pagsabihan mo nga yung nanay mo, sabihin mo, matutong rumispeto. Opo. Wow! Ako pa pala ang walang respeto rito, Sedes. Baka nakakalimutan mong ikaw at ang magaling mong anak ang hindi rumispeto sa anak kong si Lala. Akala mo ba hindi ko alam ang panloloko ng anak mo sa anak ko? At pati na rin pangungunsinti mo sa kalokohan ng Roy na yon. Ha? Ano sinasabi mo? Ma, huwag niyo na pong awayin si Nanay Sedes. Anong magawain na isa tong malakas ang loob pumarito sa bahay natin? Ano bang ginagawa mo rito, ha? Ano? Ito kasing anak mo si Lala. Kausap ko lang nung nakaraan sa cellphone. Pero binabaan ako ng tawag. Buti na lang alam ng anak ko kung saan yung bahay nyo. Kaya pumunta na ako. O bakit ka pumunta rito? Gusto ko lang pabalikin si Lala sa bahay namin. Kailangan siya ng anak ko. Ano ka mo? Tama ba yung narinig ko? Oo! Di pa naman siguro mahina ang pandinig mo, no? Hindi pa. At malakas pa rin ako manuntok. Mama naman, huwag niyo na pong patulan si Nanay Sedes. Eh nakakapikon yung matandang yan eh. Lakas na loob pumunta rito sabihin bumalik ka na rin sa kanila? Aba sinuswerte lang? Nay, diba, sinabi ko na po na ayoko nang bumalik sa bahay niyo. Ayoko nang makita si Roy. Tapos na kami simula nang mabuntis niya yung babae niya. Nandun na tayo, pero may sakit yung anak ko. Kailangan ka niya. Hindi po akong kailangan niya. Doktor ang kailangan niya kung may sakit siya. Tumpak! Pampira naman, no, Lala? Hindi ka ba talaga mapapakiusapan? Hinahanap ka nga ng anak ko. Ang gusto niya, alagaan mo siya. Parang wala kayong pinagsamahan ng anak ko, ah. Bakit ako? Nasaan yung babaeng nabuntis niya? Doon siya magpaalaga, hindi sa akin. Tungkol sa bagay na yan, wala na. Hiwalay na sila matapos makuna ng babae. Kaya nga nagkasakit si Roy kasi nagluluksa siya sa namatay niyang anak. Oh, di ba? Ang bilis ng karma talaga. Ma, please, wag na po kayo magsalita dyan. Kaya ko na to. Sorry po, Nay Sedes. Pero
Hindi ako tagapag-alaga ng anak niyo. Oo, nakakalungkot yung nangyari sa baby nila ng babae niya. Pero labas na po ako doon. Hiwalay na kami ni Roy, tapos na kami. Wala na rin akong responsibilidad sa kanya. Papadudot galit na galit ang nanay ko na pinaalis ang nanay ni Roy sa bahay namin. Pero syempre naawa pa rin ako sa kanya dahil magulang lang din siya. Na nag-aalala sa kanyang anak, kaya lang ay desidido na akong hindi bumalik sa bahay nila para alagaan ang dati kong kinakasama. Tama na kami ni Roy at hiwalay na kami. At hindi rin naman ganong kadaling kalimutan ang mga ginawa niya sa akin pati na rin ang nanay niya. Sa isip ko ay napaka-unfair nila kasi pag sa hirap ako ang gustong kasama. Pero kapag sa sarap ay iba. Nakakagalit at alam kong hindi ko yon deserve. Kaya nga pinagdasal ko na lamang na sana'y gumaling si Roy sa kanyang karamdaman pero wala na akong plano na bumalik sa buhay niya. Masaya na ako kasama ang anak ko at ang mga tao na totoong nagmamahal at nagpapahalaga sa akin. Mabilis na lumipas sa mga araw at paulit-ulit pa rin akong tinetext ng nanay ni Roy na puntahan ko siya sa bahay nila para alagaan si Roy. Kesyo, hinahanap daw ako ng anak niya pero wala na akong pakialam pa. Kinatagalan ay tumigil na rin si Nanay Sede sa pagte-text sa akin. Siguro ay nagsawa na din o di kaya ay tinanggap na lamang niya ang desisyon ko. Nagdaan pa ang isang buwan at lumuwas ako noon sa Pasig para magninang sa binyag ng anak ng dati kong katrabaho. Noong nasa bahay nila kami pagkatapos ng binyagan sa simbahan, nagulat ako kasi nandun si Roy na bigla na lang daw pumunta dahil sigurado raw siya na pupunta ako. At binalita niya sa akin na magaling na siya sa sakit niyang pulmonya, papadudot. Alam mo, panira ka ng araw eh. Sorry na. Surihin mo mukha mo. Nagpunta ako rito para makita mga dati kong katrabaho, hindi ikaw. Alam ko naman yun pero ito na lang yung paraan na naisip ko para makausap ka. Hindi mo na rin kasi sinasagot yung mga text at tawag namin sa'yo ni nanay. Ay, sorry ha. Hindi ko na rin natatanggap. Nakablock na kayo sa akin. Ang kulit nyo kasi mag-ina eh. Hindi mo na ba talaga kami mapapatawad? Yung nanay mo, napatawad ko na. Pero ikaw, hinding-hindi. Lakas ng tama mo, no? Nakuha mo pa talagang itanong sa akin ang bagay na yan? Umaasa pa rin kasi ako na magkakabalikan tayo. Siraan na lang ang tuktok ko pag binalikan pa kita. Pero may anak tayo. May karapatan pa rin ako sa bata. Hindi ka naman nagpakatatay sa anak natin eh. Ayaw mo nga na alagaan siya, di ba? Dami mo pa nung dahilan, kesyo pagod ka. Nagawain ko yun kasi babae ako. Nakakapikong ka na. Kaya nga nagbabagong buhay na ako. O, anong gagawin ko sa pagbabagong buhay mo? Lala naman, wag mo naman gawin sa akin to. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Ikaw nga, ginawa mo lang din noon yung gusto mo eh. Alam ko naging siraulo ako. Alam ko marami akong pagkukulang sa inyo ng anak natin. Pero pinagsisisihan ko na yun lahat. Hindi mo na ba ako pwedeng patawarin? Hindi mo na ba ako pwedeng bigyan ng pangalawang pagkakataon? Binibigay lang ang pangalawang pagkakataong sinasabi mo sa mga taong deserving. Pero ikaw, hindi ka kasama sa mga taong yon, Roy. Huwag ka nang umasa na makikipagbalikan pa ako sa'yo dahil matagal na tayong tapos. Maawa ka naman sa akin oh. Naawa ka ba sa akin nung niloko mo ako? Naawa ka ba sa akin nung pinagmukha niyo akong pangit ng nanay mo para lang makonsinti ang pambababae mo? Hindi naman, di ba? Kaya sabihin mo, bakit ako maaawa sa'yo? Mabuti pa umalis ka na. Lala naman, huwag mo akong paalisin. Anong wag paalisin? Eh, hindi ka naman imbitado rito. Tsaka sinisira mong araw ko, nakakainis ka na. Gusto ko lang naman mag-sorry sa'yo. Wala nang magagawa yung sorry mo, hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Gusto mo bang lumuhod ako? Ano? Sige, luluhod ako. Tumayo ka nga dyan, nakakahiya ka. Wala akong pakialam kahit na nakakahiya pa tong ginagawa ko. Pero desperado na ako. Gusto kong magkabalikan tayo. Gusto kong magsimula ulit tayo ng panibagong buhay.
Gusto ko na ulit magpakatatay sa anak natin. Tumayo ka na dyan, sabi eh. Tatayo lang ako kapag pumayag ka ng bumalik sa akin. Di wag kang tumayo dyan. Bahala ka sa buhay mo. Iwanan na kita. Sandali lang! Roy, napipik ko na talaga ako sa'yo ah. Isa pang pangungulit mo sa barangay na tayo mag-uusap. Sinabi ko na sa'yo na hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Pagod na ako sa relasyon natin. Ayoko na ulit mangunsumi sa'yo. Ngayon, kung totoo nga na nagbago ka na, di mabuti. Pero hindi ibig sabihin doon na natatapos yung mga kasalanan mo sa akin. Kung alam mo lang kung gaano kalalim yung sugat sa puso ko na kagagawan mo, sana hindi na lang kita nakilala noon. Sana hindi na lang kita minahal. Papadudot, kitang-kita ko ang matinding lungkot sa mga mata ni Roy nang marinig ang mga sinabi ko. Pero wala na akong pakialam pa. Tinalikuran ko na siya at bumalik sa bahay ng katrabaho ko. Nakita ko naman na umalis na rin siya kaya kahit papaano ay napanatag na ako. Kaya lang ay aminado ako na hindi ko na na-enjoy ang araw na yon dahil sa pag-eksena ng dati kong kinakasama. Bukod doon ay nanginginig pa ang katawan ko sa engkwentro namin. Pero wala akong pinagsisihan na tinanggihan ko ang pakikipag-ayos niya sa akin. Kung noong nagkasakit siya ay nagawa ko siyang tiisin. Alam ko sa sarili ko na magagawa ko ulit yon. At hanggang sa kasalukuyan ay masaya ako sa desisyon kong tuluyang makipaghiwalay na sa kanya, Papa Dudut. At ang huling balita ko ay nag-resign na raw siya sa pabrika na pinagtatrabahuhan niya. At hindi ko na alam kung ano na ang nangyari sa buhay niya. Basta sa ngayon ay focus na lamang ako sa sarili ko at sa aking anak. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong basahin ang istorya ng buhay ko. Sana po'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin na huwag manatili sa mapang-abusong relasyon. Matuto tayong piliin ang ating sarili. Huwag tayong magpakamartir. God bless po sa inyong istasyon and more power, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lala. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi madaling tanggapin pabalik ang isang taong nang iwan ng walang paalam. Yung taong akala mo ay mapagkakatiwalaan mong palaging nandyan pero sa huli ay mawawala rin naman. Ikaw, kabarangay, sino ba ang taong nang iwan sa'yo na sobra mong pinagkatiwalaan? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Manilyn, 18 years old sa kasalukuyan at gusto ko lang i-share sa inyo ang naging buhay naming pamilya noong namatay ang aking nanay noong 13 years old pa lamang ako. Hindi madaling mawala ng magulang sa murang edad, Papa Dudut. Lalo na kung nanay mo ang nauna. Hindi yun madaling tanggapin ng buong tahanan. Nagkaroon ng malubhang sakit ang nanay ko at wala kaming sapat na pera para idala siya sa ospital. Umasa kami sa mga pinapahid ng lola ko sa kanya. Ang tatay ko naman at ang 17 anyos na kuya ko na si Bert ay panay ang linis ng altar bilang paghingi ng tulong sa Diyos. Pero walang nagawa lahat ng mga efforts namin para mabuhay si nanay. Sobrang sakit at para bang pati kami ay namatay noong pumanaw si nanay. Siya ang nagbibigay ng liwanag at pagmamahal sa aming tahanan. Nagdilim at kumupas na ang lahat pagkatapos niyang lumisan sa mundo.
Ang Kuya Bert ko na madalas kong kasama at kakwentuhan noon ay biglang umiwas at lagi na lamang tahimik. Ramdam mo kahit sa malayo ang galit niya. Ang lola ko ay pinipilit magpakatatag sa pagkamatay ng anak niya at para sa aming mga apo niya. At si tatay, ayon, walang ibang ginawa kundi ang ibuhos sa alak at galit ang lahat ng nararamdaman nitong pagluluksa kay Nanay Papa Dudut. Nay! Manilin! Bert! Andyan ang tatay mo. Oo. Nandito lang pala kayong maglola sa kwarto eh. Anong ulam? Wala nang natira para sa'yo. Pinakain ko na lahat sa mga anak mo. Langya naman. Ako nagtrabaho para sa ulam na yon, pero ako pa tong naubusan. Eh kung umuwi ka lang sana ng maaga, di sana nakihati ka pa sa mga anak mo kanina. At para sabihin ko sa'yo, pinagkasya ko lang ang kakaunting ulam na yon para sa aming tatlo. Inutang ko pa yun sa karinderya kanina dahil wala ka namang iniwang pera. Eh sa wala nga eh. Ano magagawa ko? Ganon na lang ba yon? Pag wala na, di nagagawa ng paraan. Eh para naman tanga to si nanay oh. Paano pa nga magagawa ng paraan pag wala na? Hoy, Manilin. Ipagtimpla mo na nga lang ako ng kape sa kusina. Kung meron mang makukut-kut doon, kahit isang pandesal o bahaw, ibigay mo na sa akin. Opo, Tay. Hindi ka aalis dito sa kama, Manilin. Matulog ka na. Huwag mo naman ako bastusin sa harapan ng bonso ko, Nay. Eh para namang hindi ako ang haligi ng tahanan dyan sa pinapakita ninyo. Ikaw ang nagpapakita na hindi ka haligi ng tahanan na ito. Ano bang nangyayari sa'yo? Mula nung namatay ang asawa mo, wala ka nang ibang ginawa kundi lumaya sa bahay na ito. Lagi kang nasa inuman. Kailangan ka pa naming sunduin ni Bert pag nalalango ka na sa alak. Hindi ka ba nahihiya na ganyan ang inaasal mo sa harapan ng mga anak mo? Bakit? Gusto ko ba maging ganito? Gusto ko ba mawala ng asawa? Gusto ko ba mawala ng pag-asa sa buhay? Hindi ka dapat mawala ng pag-asa. May mga anak kang umaasa sa'yo. Oh, paano na sila nito? Paano sila makakakain? Paano makakapasok sa eskwela kung walang baon? Kahit pamasahe man lang. Kahit piso, wala kang iniiwan para sa kanila. Babawiin na lang ako sa susunod. Nako, ganyan din ang sinabi mo nung isang linggo. Anak, umaandar ang orasan. Hindi yun hihinto dahil sa kahihintay sa'yo na makabawi sa mga anak mo. Eh ano ang magagawa ko? Tinanggal ako dun sa tindahan na pinapasukan ko. Tinanggal? Ano na naman bang ginawa mo? Nagnakaw ako ng isang delata. Gutom na ako nun eh. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hindi ko naman alam na isusumbong pala ako ng kasamahan ko. Para sa isang delata lang, hindi na sila naawa. Mali pa rin ang magnakaw. Isang delata lang yun, Nay. Hindi yun kawalan sa kanila. Mayayaman yung mga yun, nakakaangat kaysa sa akin. Isang delata lang yun. Pero kung hatakin nila ako palabas ng tindahan, akala mo, bilyon na ang ninakaw ko. Kahit na, anak. Ano na, Manilin? Hindi ka pa pabangon dyan para ipagtimpla mo ng kape tong tatay mo? Kailangan pa bang kalad ka rin din kita palabas tulad ng ginawa nila sa akin doon sa tindahan? Ano? Sagot! Takot na takot noon ang pakiramdam ko nang pandilatan ako ni tatay ng mga mata niya. Hindi ko alam kung susunod pa ako sa kanya pero tumingin si Lola sa akin at saka tumango. Isang senyales para sumunod na ako sa tatay ko. Pagkalabas ko ng kwarto ay agad na sinarado ni Lola ang pintuan. Pakiramdam ko ay may pag-uusapan silang importante at hindi ko yon pwedeng marinig. Kaya nga siguro ako pinilit ni tatay na magtimpla ng kape ay para hindi ko marinig ang pagkadurog ng pagkalalaki niya dahil hindi na siya matibay na haligi ng aming tahanan. Maayos naman po si tatay noon. Masipag at ginagawa ang lahat para mabuhay kaming pamilya. Kung ano-anong racket ang pinapasukan niya.
Parang hindi niya ramdam ang pagod lalo kapag sinasalubong siya ni nanay ng mainit na kape pagka-uwi ng bahay. Si nanay ang nagpapakalma at nagtatanggal ng pagod ni tatay. Kaya naiintindihan ko si tatay kung nandilim ang payapan niyang buhay mula nang namatay si nanay. Pero paano naman kami ni Kuya Bert na mga anak niya? Hindi ba siya gagawa ng paraan para sa amin? Mabaling ang atensyon niya, Papa Dudut. Lola, Manilin, apo. Ano yon? hindi pa ba uuwi si tatay? Aha? Uuwi yun. Binilang ko po kasi sa kalendaryo. Mag-iisang buwan na po siyang hindi umuwi eh. Hayaan mo, apo. Mamaya, pagka-uwi ng Kuya Bert mo, hahanapin namin ang tatay niyo. Baka nasa inuman lang ulit yon. Lola, Ano yon, apo? sabi po ng kapitbahay natin, hindi na raw po babalik si tatay. Iniwan na raw po niya tayo. Mga tsismosa talaga sila. Huwag kang lalapit ulit sa mga iyon, ha? Walang maitutulong ang mga iyon sa atin. Gusto lang nilang makitang nasisira ang buhay ng iba. Baka totoo naman po kasi ang sinasabi nila. Kasi kung gustong umuwi ni tatay, dapat dati pa. Tsaka konti na lang po yung naiiwang damit niya sa cabinet eh. Yung iniwan pa niya, yung mga hindi na niya sinusuot. Babalik yon, apo. May tiwala ako. Kung sakaling hindi na po siya babalik, paano po tayo? Makakayanan natin ito. May awa ang Diyos. Pwede po kayang bumali sa awa ng Diyos. Gutom na po kasi ako, Lola eh. Baka pwedeng ngayon na maawa ang Diyos. Tapos na kasi ang tanghali eh. Pero kahit almusal, hindi pa ako nakakakain. Nag-iisip pa ang lola mo kung saan tayo kukuha ng pambili ng pagkain, ha? Kahit ako, gutom na rin. Lola, Apo, nakautang ka ba sa ninang Joy mo? i-advance na lang daw niya ang regalo sa akin sa Pasko. Inabutan ka na niya ng aginaldo? Inabutan niya ako ng 1 kilong bigas, 2 sardinas, tsaka 1 pabulok na kamatis at sibuyas. Merry Christmas daw. Ay, nako, ayos na yan. Kaysa sa wala. Ikikisa ko lang yung sardinas, ha? Yung kalahating kilo ng bigas, gagawin kong lugaw sa susunod na araw. Yung kalahati, kanin natin ngayon. Dadamihan ko na lang yung tubig ng kanin para mas umalsa at magmukhang marami. Pero Lola, ayaw niyo po ng basang kanin, di ba? Hindi na ngayon. Kailangan kong damihan ng tubig para may makain at mahigop kayong Am? Di ba yun yung pinapainom sa mga batang walang pambili ng gatas? Ginagawa nyo naman kaming bata, Lola eh. Nakakawala ng matinding gutom ang Mabuti na yon kesa mabiting kayo sa pagkain. Kailangan nating magtipid ngayon lalo Iniwan na... na tayo ni tatay. Hindi tayo iniwan ni tatay. Babalik pa siya, sabi ni Lola. Baka nasa inuman lang daw siya. Sunduin niyo na mamaya, ah. Ano sinasabi mong babalik si tatay? Manilin, iniwan niya na tayo. Hindi totoo yan. Di ba, Lola? Ikaw ang nagsabi na babalik pa si tatay. Sabihin nyo na ang totoo, Lola. Huwag nyo nang paasahin to si Manilin. Oo na. Hindi na babalik ang tatay niyo dahil iniwan niya na tayo. Nahuli ko siya nung araw na tumakas siya habang tulog kayong dalawa. Hindi ko na siya hinabol kasi alam kong ayaw niya na rin dito. Kaya mula ngayon, wala nang kahit anong usapan tungkol sa tatay niyo para makalimutan na natin siya. Isipin niyo na lang nakasama na siya ng nanay niyo sa kabilang buhay para hindi na kayo umasa pa na makakabalik pa siya. Naiintindihan niyo ba? Kahit galit si Lola noon ay nakita ko pa rin sa mga mata niya ang lungkot sa pagkumpirma sa amin na iniwan na kami ni tatay. Para sa 13 anyos na batang katulad ko ay hindi yon madaling tanggapin at iproseso. Kakamatay lang ng nanay ko tapos ay tinakasan naman kami ni tatay dahil hindi niya makayanan ang kalungkutan. Parang hindi tama. Pero wala namang kaming magawa dahil sa pag-iwan ni tatay sa amin ay mas lalong lumungkot at humirap ang buhay namin.
Mas lalong naging rebelde si Kuya Bert, pahirapan na siyang makausap na kahit si Lola ay sinukuan ng lapitan pa siya. Wala na rin kaming naging balita sa kanya maliban sa isang kumakalat na chismis na nagpunta na raw si tatay sa Maynila. Iniwan na niya kaming mga anak niya sa probinsya. Pagkatapos noon ay inisip na lang namin na patay na rin si tatay. Tuwing nagsisimba kami at nagtitirik ng kandila para sa kaluluwa ni nanay, ay dinadamay na rin namin si tatay. Nagtitirik na rin kami ng kandila para sa kanya para madaya na ang aming mga isipan. Napatay na rin si tatay. Ang hirap namang magluksa sa isang taong buhay pa pero mas piniling huwag magparamdam. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makalipas ang 2 taon ay nasanay na kaming wala si tatay sa tabi natin. 15 anyos ako noong nagsimula na akong magtrabaho at tagabantay ako ng baby ng teacher ko. Kapalit noon ay siya ang nagpapaaral sa akin. Binibigay na rin niya ang mga tira-tira nilang pagkain para may maiuwi ako sa amin. Paminsan-minsan ay inaabutan ako ng kaunting barya para may maiabot ako kay Lola na panggastos namin sa bahay. Si Lola naman ay namumulot ng mga natapong palay sa kiskisan para merong kaming bigas. Naglalabandera na rin siya sa isang teacher ko, Papa Dudut. Nagtutulungan kami ni Lola para makaraos sa buhay. Maliban kay Kuya Bert. Mula noong inabandona kami ni tatay ay mas tumindi nga ang pagre-rebelde ni Kuya Bert. Halos hindi na ito umuuwi ng bahay. Lagi namin siyang sinusundo ni Lola sa mga pinupuntahan niyang inuman. Dati si Lola at Kuya Bert ang sumusundo kay tatay sa inuman. Pero ngayon, kami na ni Lola ang sumusundo kay Kuya Bert pag wasak na ito sa inuman. Hindi man umiimik at nagreklamo si Lola pero ramdam ko ang kalungkutan niya, Papa Dudut. Kaya hanggat maaari ay hindi ko siya binibigyan ng sama ng loob o masamang balita. Wala akong ibang ginagawa kundi ang protektahan ang nararamdaman ni Lola, Papa Dudut. Buong araw ako sa kiskisa ng palay, pero wala pang isang saloptong napulot ko. Nakausap mo na ba ang mga guro mo? Wala ba talagang magpapalabas sa kanila? Kahit mga kurtina lang. Wala raw po eh. Kailangan daw nilang magtipid muna ngayon kasi madedelay din daw po yung pasahod sa kanila. Pag tinamaan ka nga naman ng malas, problema nila sa sahod, pati tayong umaasa sa kanila, madadamay. Lola? Ano yon? Sa susunod daw po na pasukan, hindi na raw muna ako pag-aaralin ng teacher ko. Kasi kapos din daw sila sa budget eh. Tsaka sabi nila, hindi na rin daw kailangan ng mag-aalaga sa anak niya. Sabay-sabay na talaga ang mga problema. Pasensya na po, Lola. Bakit ka naman humihingi ng pasensya, Apo? Hindi mo naman kasalanan tong nangyayari sa atin ngayon eh. Pasensya na po kasi wala akong maitutulong para gumaan ang buhay natin. Pambihira kang bata ka. Wala kang ang dapat gawin eh. 15 anyos ka pa lang. Bata ka pa lang at dapat pag-aaral lang ang inaatupag mo. Pero dahil may tatay kang batugan at makasarili, kaya andito ka ngayon sa tabi ko. Kasama kong namomroblema sa gastos. Akala ko po ba hindi na natin babanggitin si tatay? Pasensya ka na, Apo, ha? Nadala lang ako ng emosyon ko eh. Nakokonsensya lang ako na ikaw tong nagdaramdam dahil wala kang maitulong para mabuhay tayo. Hindi mo naman to obligasyon pero ikaw ang nakakaramdam ng hiya. Kung meron lang sanang hiya ang tatay mo, wala tayo sa ganitong posisyon eh. Paano po kaya kung hanapin natin si tatay? Pumunta tayo ng Maynila. Apo, masyadong malawak ang Maynila. Hindi magiging madali ang paghahanap sa kanya. At
Hindi biro ang maghanap ng taong ayaw naman magpahanap. Hindi ko pa rin po kasi maintindihan kung bakit kailangan ni tatay namang iwan. Naalala mo pa ba yung sinabi ko sa'yo noon tungkol sa paraan ng mga tao para magpakita ng lungkot? Ay, mga tao na kapag tinamaan ng lungkot, bigla na lang mangiiwan, bigla na lang tatakas. Malungkot din naman tayo, Lola. Pero bakit hindi tayo tumakas? Bakit hindi tayo ang nang-iwan? Kasi kabilang tayo sa ibang mga tao na kapag nalulungkot, mas lumalaban. Kaya kahit mahirap, Manilin, lalaban tayo, ha apo? May mga araw na hindi tayo makakakain. May mga araw na magtsatsaga na naman tayo sa Pero sa mga araw na yon, samahan mo kong lumaban, ha? Kasi hindi ko makakaya ng lumaban ng mag-isa. Gusto ko kasama kita. Habang naglalakad ay may nadaanang kaming simbahan, Papa Dudut. Simbahan po yun na iba ang relihiyon. Pero pumasok kami para magdasal. Walang ibang laman ang dasal namin kundi bigyan kami ng Diyos ng kaunting pagkain para makatulog kami nang hindi kumakalam ang sikmura namin. Pagkalabas namin ng simbahan, may lumapit sa amin ang mga miyembro ng simbahan. Inabutan kami ng mga siopaw at juice. Extra daw nila yon mula sa outreach program na dinaluhan nila. Napangiti na lamang kami ni Lola, parang sinagot kaagad ng Diyos ang dasal namin sa pamamagitan ng ibang tao. Iba talaga kung gumalaw ang Diyos. May natira pang isang siopaw at balak naming ibigay yon kay Kuya Bert. Alam naming nasa inuman siya kaya hinahanap namin siya at pinuntahan namin. Mabilis lang namin siyang natuntun. Nasa gilid siya ng riles at mukhang nasa kalagitnaan ng pagkalasing. Nakatayo pa naman at nakilala kami kaagad at pagkalapit namin ni Lola sa kanya ay nakiusap si Lola na sumabay na siyang umuwi sa amin dahil delikado na ang riles ng mga oras na yon. Inedyokan naman si Kuya Bert na mga kainuman niya na umuwi na kasama kami. Kinantsawan pa nga siya na parang paslit na sinusundo. Dumilim ang itsura ni Kuya Bert para itong nainsulto. Pagka-uwi ng bahay, doon niya ibinuhos ang pagkapahiya niya sa mga kainuman niya, Papa Dudut. Ayo, masaya na kayo maglola na napauwi niyo na ako. Oo, masaya kami. Kasi makakatulog na kami ng hindi nag-aalala kung saang lupalop ka na naman ng mundo nakarating. Bakit kailangan niyo mag-alala? Alam niyo naman kung saan ako mahanap palagi, di ba? Kung saan may alak, nandun ako. Doon niyo ako maaamoy. Naku, ikaw talagang bata. Mabuti pa, Kuya Bert. Matulog ka na para mawala na yung kalasingan mo. Huwag mo nga akong utusan, Manilin, ha? Ako kuya mo. Hindi kita inuutusan. Gusto ko lang magpahinga ka para makapagpahinga na rin kami ni Lola. Di magpahinga kayo. Kailangan ba may grupang pagpapahinga? Hawak ko ba yung mga talukap niyo sa mata para pigilan kayong matulog? Apo, gusto lang naming makasabay ka magpahinga. Gabi na rin. Nakakahiya sa mga kapitbahay kung madidinig nila tayong nagpapataasan pa ng boses dito. Gusto mo bang maging laman na naman tayo ng usapan dyan sa kanto? Ano ba pakialam nila? Hoy, mga chismoso't pakialamerong mga kapitbahay! Good evening! Kuya Bert, ano ba? Nag-e-eskandalo ka na naman eh. Kami na naman ni Lola ang mapapahiya sa ginagawa mo. Alam mo, para kasi nanay nung nabubuhay pa eh. Bungangera ka! Pagtimpla mo na nga lang ako ng kape ko. Abutan mo rin ako ng anumang pwedeng makutkot dun sa kusina. Dali na, Manilin! Alam mo, para kang si tatay. Ano sabi mo? Bert, Manilin, matulog na kayong dalawa, ha? Bukas din hindi nyo na maiisip tong Walang matutulog hanggat hindi ko natuturuan ng leksyon tong si Manilin. Bakit mo ako tuturuan ng leksyon? Di ba para yun sa mga nagkakamali? Wala namang mali sa sinabi
Manilin, Apo, ayos ka lang ba? Di lang yan ang aabutin mo, Manilin. Sa susunod na pastusin mo pa ako. Di kita pinastos! Nagsabi lang ako ng totoo! Tama na, Manilin. Ha? Parang awa mo na, Apo. Tama na, Apo. Nasasaktan ka ba sa katotohanan, Kuya Bert? Habang tumatagal, kumagaya ka na kay tatay! Wag na wag mo akong ikukumpara sa walang kwenta nating ama, ha? Hindi ako katulad niya! Tama na! Tama na, Apo! Bawiin mo ang sinabi mo! Hindi! Ayoko! Talagang gusto mong masaktan palalo, ha? Ako na lang ang babawi! Hindi ka katulad ng tatay mo, Bert! Hindi! Kaya tama na! Huwag na kayo magsakit ang magkapatid! Noong nabubuhay pa si nanay, madalas namin siyang kasama ni Kuya Bert sa paglalakad tuwing hapon. Ito ang paraan ni nanay para makausap kami ng kalmado ni Kuya Bert. Para may malaman siya tungkol sa mga pinagkakaabalahan at nararamdaman namin. Napakasaya noong buhay pa si nanay, Papa Dudut. Hindi kami nagtatrabaho ni Kuya Bert at ini-enjoy lang namin ang pagkabata. Lagi kami sa bubungan tuwing gabi at sinusubukang bilangin kung gaano karami ang mga bituin sa langit. Pero mula nang namatay si nanay ay hindi na kami umakyat pa ni Kuya Bert sa bubungan. At ewan ko kung bakit parang wala na akong nakikitang bituin sa kalangitan. Parang lagi na lang madilim. Paborito ni Kuya Bert si nanay, kay nanay nagsusumbong si Kuya Bert. Oras na magkausap na silang dalawa ay makikita mo na agad ang ngiti ni Kuya Bert. Pero mula noong namatay si nanay ay hindi ko na ulit nasilayan ang ngiti niya. Mas lalo lang nabaon sa limot ang mga ngiti ni Kuya Bert nang inabandona kami ni tatay. At hindi namin alam ni Lola kung posible pa kaming makapag-alok ng magandang dahilan para maibalik ni Kuya ang dating ngiti niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumaan ang 3 taon at wala pa rin nagbago sa kalagayan namin ni Lola at Kuya Bert. Kapos pa rin at hindi masaya. Mabuti na lamang talaga at meron kaming sariling bahay. Malit man ang aming bahay na minana pa namin sa lolo namin ay ayos lang. Kung wala ang bahay namin yon ay baka matagal na kaming naging palaboy. At sa paglipas nga ng mga taon ay naging ganap na akong dalaga. 18 at nasa tamang edad na ako para magdesisyon para sa sarili ko. At higit sa lahat ay para makakuha ng trabaho na may totoong pasahod. Sa ika-18 na kaarawan ko nga, imbis na mag-celebrate ng aking debut ay mas pinili kong maghanap ng trabaho sa bayan. Pero wala akong nahanap. Dahil bukod sa hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ay wala rin daw akong masyadong experience sa mga totoong trabaho. Pauwi na sana ako sa amin nang biglang may lumapit sa akin na isang bakla. Isa raw siyang talent manager at inalok niya akong magtrabaho bilang isang modelo sa isang website daw. Wala akong alam at wala akong naiintindihan sa mga sinasabi niya. Hanggang sa pinaliwanag niya na malaki ang kikitain ko kapag nag-post ako ng mga sexy pictures sa website nila. Ang website nila ay tambayan ng mga ibang lahi. Noong una hindi po ako komportable sa trabahong inaalok niya pero noong binulong na niya kung magkano ang kikitain ko sa bawat post ko ng sexy picture, bigla parang gusto ko nang sunggaban ang alok nito. Pero kinailangan ko munang sabihin yon sa lola ko, Papa Dudut. Lola, nakauwi na po ako. Manilin! Akala ko gagabihin ka pa ng uwi. Nasuyod ko na po yung buong bayan. Nahirapan po akong maghanap ng trabaho. Hayaan mo, Apo. Sa susunod, meron na magtitiwala sa'yo na aloking ka ng trabaho. Ay, gutom ka na ba? Kasi may inabot sa aking pansit bihon yung mga taga-barangay hall.
Natira daw nila mula sa birthday nung sekretarya ni Kapitan. Halika na, samahan mo akong kumain habang mainit pa yung pansit. Pero Lola, ang totoo po niyan meron pong nag-alok sa akin ng trabaho. Aha! Bakit hindi mo sinabi agad? Ayun naman pala! Saan ba yan, ha? Anong trabaho? Anong gagawin mo? Magkanong sahod? Malaki po ang pasahod. Doon ako sigurado. Salamat po, Diyos ko! Nagbuga rin lahat ng ipinagdasal natin. Makakaraos na tayo sa buhay, Apo! Sana nga po. Sana ito na po ang solusyon. Yan na talaga ang solusyon. Nako, makakatikim na ako ng kapeng barako. Hindi na ako magtsatsaga sa maligamgam na Ay, magkwento ka nga, Apo. Ano bang trabaho yan? Modeling po, Lola. Modeling? Yung magpapapicture po ako tapos ipopost sa internet. Yung parang artista ba? Ay, naku, mukhang sisikat ka riyan, Apo. Kailangan lagi kang maghilamos, ha, para hindi ka magka-pimple. Tapos, dalasan mong pagligo para hindi ka magkaroon ng libag. Ano bang klaseng mga litrato raw bang kukuhanan sa'yo? Lola, bale, sexy po. Sexy na pictures. Sexy na picture? Opo, tapos ipopost daw po sa internet. Pag nakita yun ng mga ibang lahi, pwede nilang bilhin yun. May komisyon ako sa bawat sexy picture na yun, Lola. Sabi nung baklang manager sa akin kanina, marami na raw siyang alaga na nakapagpatayo ng bahay dahil naging model sila. Gusto ko rin nun, Lola. Mapapalaki na natin tong bahay. Mapapalitan na natin yung mga butas na bubong. Makakabili na tayo ng bagong ref. Tsaka pupunuin ko yun lagi ng pagkain. At yung kape nyo, di ba? Matagal nyo nang gustong makatikim ng kapeng barako. Makakabili na tayo nun kahit walang okasyon. Ganun kalaki ang kikitain ko sa pagmamodel, Lola. Apo, hindi ko yata gusto ang pagmamodel-model na yan, Parang mali, Maglalagay ka ng mga sexy na litrato sa computer? Sa internet po. Sa internet at pagpepiestahan nyo ng mga ibang lahi. Hindi naman pagpipiestahan, Lola. Hindi naman ako parang handa sa piyesta na matitikman nilang lahat. Alam mo na kung anong ibig kong sabihin, Apo. Di ba, Lola? Ang tagal na nating pinagdarasal na umasenso. Baka ito na po yung sagot ng Diyos sa mga dasal natin. Ito na yung blessing niya para sa atin. Ito yung sagot. Yung magpapakita ka ng katawan mo sa ibang tao. Ay, kailan pa ginawang blessing yun ng Diyos, ha? Lola, kailangan ko tong tanggapin. Kasi kung hindi, anong kakainin natin bukas? Kaya nyo pa bang humarap sa mga tindahan dito sa barangay natin para mangutang? Kaya nyo pa bang tiisin yung masasakit nilang salita at irap habang inaabutan kayo ng mumurahing sardinas? Kasi ako, Lola, ayoko na. Para maiba naman ang kapalaran natin. Maiba ang kapalaran. Gusto mo nang makasala ng kapalaran. Yun ba, Manilin? Ako ayoko. Hindi ko hahayaan na gamitin mo ang katawan mo para mabuhay tayo. Hindi bali nang may butas ang bubungan natin. Hindi bali nang hindi ako makatikim ng kapeng barako o makaranas ng ref na puno kahit pa mas lumabo ang mga mata ko kakapulot ng mga butil ng palay sa kiskisan. Ayos lang. Basta wag mo lang ihain ang katawan mo sa ibang tao. Yun na nga ang kinakatakutan ko, Papa Dudut. Ang pagtanggi ni Lola sa plano ko. Wala rin naman akong nagawa at sinunod ko pa rin ang gusto niya. Masyado nang maraming pinagdaanan si Lola sa buhay. Ayoko na yung dagdagan pa, kaya naman binako na rin ang number ng baklang manager na nakausap ko. Para hindi na ako matukso na lapitan siya para ibenta ang mga picture ng hubad na katawan ko. Habang tumatagal ay naiintindihan ko na si Lola mahirap ang buhay, oo, pero hindi magandang solusyon ang iladlad ko ang hubad kong katawan sa ibang tao para pagnasaan. Kaya naman bumalik na lamang ako sa mas alam kong trabaho. Ang maging kasambahay
Maswerte na lang at natanggap akong kasambahay sa isang konsihal namin. Ayos na ang pasahod, stay in ako at 2 araw lang ang day off ko sa loob ng 1 buwan. At ginagamit ko ang day off na yon para umuwi kay Lola at iabot ang naipong kong sahod. Halos lahat ng sahod ko ay inaabot ko kay Lola dahil wala naman akong ginagastos sa trabaho ko. Libre naman po ang lahat, Papa Dudut. Kaya natutuwa si Lola kasi nagkakaroon na ng laman ang ref namin kahit na hindi yon masyadong napupuno tulad ng pangarap namin. Hindi na rin niya sinosobrahan ang tubig ng sinaing para magkaroon ng Kahit papaano ay umaayos na ang buhay namin. Hanggang isang araw sa pag-uwi ko sa bahay ay ginulat ako ng mga nabalitaan ko. Asan nga po pala si Kuya Bert? Tawagin na po natin para sabay-sabay na tayong kumain. Manilin, Apo. Bakit po, Lola? Mag-iisang buwan na kasing hindi umuwi ang Kuya Bert mo. Ano? Baka nasa inuman lang ulit yun. Alam niyo namang kailangang laging sunduin yun para makauwi Ay nako, tara po at sunduin na natin siya para makakain na po tayo. Puntahan ko ng lahat ng tinatambayan niya tuwing nakikipag-inuman siya. Wala siya roon. Kahit sa Riles, wala. Di, sa pulisya na tayo lumapit. Magpatulong tayo para mahanap si Kuya Bert. Naku naman, Lola. Bakit kasi ngayon nyo lang to sinabi sa akin? Binilhan ko nga kayo ng cellphone para balitaan nyo ako sa mga nangyayari dito sa bahay habang wala ako Ayaw lang kitang mag-alala sa paglalayas ng Kuya Bert mo. Paglalayas? Ibig niyong sabihin, alam niyong naglayas si Kuya Bert? Oo, Apo. Bakit daw? Nag-away ba kayo ulit? Anong nangyari? Kasi, Apo, may bumalik dito. Bumalik? Ay, nandito na ako. Umutang ako ng pakbet para makakain naman tayo ng gulay. Bayaran nyo na lang kapag nagpadala ulit si Manilin. Tay, anong ginagawa mo rito? Manilin, anak. Mabutit nakauwi ka na. Lola, anong nangyayari? Bakit nandito si tatay? Nay, hindi nyo ba nasabi kay Manilin na bumalik na ako? Manilin. Lola, bakit nyo pinabalik si tatay? Kasi naaawa naman ako sa tatay mo at sa bagong pamilya niya. May pamilya ka na, tay? Oo, Manilin. May nakilala ako sa Maynila nung lumayas ako rito. May isa na kaming anak. May kapatid ka na ulit. At dito sila tumitira ngayon, Manilin. Habang naghahanap pa ng trabaho ang bagong asawa ng tatay mo. Nalaman ko na maayos daw ang pasahod sa'yo bilang kasambahay, ha? Kaya nagpapasalamat ako kasi nakakatulong ang sahod mo para maambunan kami ng pamilya ko. Salamat, Manilin, ha? Salamat at hindi ka gumaya dun sa kuya mong si Bert. Mayabang, walang utang na loob ang kuya mong yun. Alam mo bang ang sasakit ng mga sinabi niya sa akin nung pinatuloy ako rito ng lola nyo? Ayun, nung walang kumampi sa kanya, lumayas bigla. Mabuti na rin yun para mabawasan naman ang pinapalamon mo rito sa bahay. Balita ko lumaking basagulero yung Bert na yun. Mabuti na lang, meron pa akong anak na katulad mo. Matino at saka responsable. Kaya, Manilin anak, huwag ka sanang magbabago ha. Maging mapagbigay ka pa rin sana lalo sa akin na tatay mo. Wala na akong ibang makakapitan kundi ikaw lang. Masyado na akong matanda para maghanap ng trabaho. Hindi kagaya ng mga teleseryeng napapanood natin sa telebisyon ay walang naging sigawan at sumbatan. Walang sakitan, tahimik kong pinakinggan ang mga nakakasukang linya ni tatay. Ang kapal ng mukha niya, yun lang ang pumapasok sa isipan ko noon. Ang kapal ng mukha niya para bumalik noong alam niyang may mapapakinabangan na siya sa akin. Samantalang nung hirap na hirap kami ni na Lola ay hindi siya nagpakita. Hindi siya nagpakaama. Napansin ni Lola ang pananahimik ko. Alam niya marahil na yon ang paraan ko ng pagpapakita ng kalungkutan.
ang manahimik. Alam din niyang hindi ako komportable sa pagtanggap niya ulit kay tatay at sa bagong pamilya nito sa bahay namin. Kinausap niya ako ng masinsinan sa kwarto at inihingi niya ng tawad ang pagdidesisyon niya nang hindi nagsasabi sa akin. Napaiyak na lamang ako. Wala naman akong nagawa, gusto ni Lola na tumira roon si tatay at ang bagong pamilya nito dahil nalulungkot siyang mag-isa lalo't wala na ako roon madalas. Tapos bigla pang nawala si Kuya Bert. Naguguluhan tuloy ako. Kailangan ko na bang tanggapin si tatay pabalik sa buhay namin? Kailangan ko na ba siyang patawarin? Kasi sa totoo lang, hindi ko pa kaya. Tuwing nakikita ko siya ay kumukulo ang dugo ko lalo na kapag naaalala ko kung paano niya kami inabandona noong mga panahon na nagluluksa kami kay nanay at noong mga panahong wala kaming makain. Pero masaya si Lola tuwing kasama si tatay at ang bagong pamilya niya. Hindi ko naman pwedeng ipagkait yon kay Lola lalo't yon ang unang beses na nakarelax na rin siya sa buhay at nakakabawi na rin sa saya. Pero paano naman ako, Papa Dudut? Malungkot pa rin ako at masama ang loob sa ginawa ni tatay sa amin. Ano po ang gagawin ko, Papa Dudut? Ako nga rin po pala ay ang bumubuhay sa bagong pamilya ni tatay dahil mas pinili na ngayon ni tatay na huwag nang magtrabaho dahil nalaman niya ang sahod ko bilang kasambahay. Naisip niyang kaya naman daw nilang pagkasyahin ang sahod na ibinibigay ko sa kanilang lahat. Ano po ba ang dapat kong gawin, Papa Dudut? Sana po ay matulungan ninyo ako at ng inyong mga tagapakinig. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Manilyn. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.